Last year, Mia was 5 years older than Marlene. This year, the sum of their ages is 67. How old was Mia last year? So, hello guys, this is another age problem numerical reasoning for the Civil Service Exam Review. So, by the way, this is Janice De Hersey and let's solve this problem. Magbibigay po tayo ng dalawang solution to solve this one. Uunahin po natin yung trial and error. So, syempre, for the trial and error, meron po tayong, maglagay po tayo ng choices. So, halimbawa, for example, letter A, let's say 20, letter B, 35, letter C, 40, letter D, let's say 25. So, yan po yung mga choices natin. So, kasi po kapag trial and error, so, ibig sabihin, itatry po natin yung mga choices para malaman po natin kung ano yung correct answer. What is being asked in this problem? So, yun po yung una nating alamin. So, how old was Mia last year? So, always take note po sa mga word na ginagamit. So, last year, yung age ni Mia last year po yung hinahanap sa problem na to. So, sa trial and error, so let's say, for example, gagamitin natin yung letter A. Halimbawa, letter A yung tamang sagot. So, let's have, pero dapat ay intindihin po muna natin yung problem. So, last year daw po, Mia was 5 years older than Marlene. So, yung hinahanap Mia's age last year. So, kung halimbawa, si Mia ay, let's say, year 2022. Let's say, kung halimbawa, si Mia ay 20 years old. Kung, for example, letter A yung tamang sagot. So, for example, si Mia ay 20 years old noong 2022. So, according to the problem, Mia was 5 years older than Marlene. So, ibig sabihin, dahil si Mia daw po ay mas mataas ng 5 years kaysa kay Marlene. So, ibig sabihin, si Marlene ay 15. Di po ba? Dahil kung si Mia ay 20. So, dapat, kapag trial and error, so, kailangan yung magiging result ng the sum of their ages is 67 this year. So, take note this year, tapos dito last year. So, kailangan makuha natin yung 67 para masabi natin na letter A yung tamang sagot. Kasi nga po, nagta-trial and error po tayo. So, ngayon, so ito na bali yung 2022 na age po nila. So, dahil this year, the sum of their ages is 67. So, in 2023 this year, si Mia ay, how old is Mia now? 21. Diba? Dahil 20 siya. Kung 20 siya noong 2022. Tapos si Marlene ay 16 na po si Marlene ngayon. So, i-add po natin itong dalawa kung tama ba na 67 yung sagot. So, hindi. Yung total ay 37. So, ibig sabihin, mali na letter A yung sagot. So, ngayon, this is an disadvantage in trial and error unless meron kayong idea. Kasi yung trial and error matatagalan ka, lalong-lalo na po kung halimbawa nasa letter D pa yung tamang sagot. So, pero kung talagang ayaw mo ng mga algebraic expression, at least meron kang chance na ma-solve mo tong problem na to. Kung mabilis ka naman mag-trial and error, tapos kung mapalad ka na nasa letter A yung tamang sagot, so mabilis lang. Trial and error is sobrang laki po nang naitulong din sa akin when I took the civil service exam. Dahil minsan para nakakalito ng mag-algebraic expression, tapos meron mga problem na mas mabilis kung i-trial and error mo na lang at mas naiintindihan mo. So, dahil mali yung 20, so let's proceed to letter B, 35. So, take note na yung total mo dito sobrang liit, 37. Ang hinahanap natin dapat 67 yung total ng sum of their age, current age this year. So, dapat 67. So, ibig sabihin, sobrang layo. Kailangan nating na mas mataas. So, dahil 35 at 40 yung mas mataas sa 20, susubukan natin itong 35. So,
ibig sabihin, yung 25 parang hindi rin tama yan dahil malaki yung kulang natin dito sa 37. No? So, let's have 35. So, for example, si Mia ay, so, i-delete natin na. I-delete natin. So, let's have, so, for example, si Mia ay 35 last year. Sorry. So, for example, si Mia ay 35 last year. Tapos, si Marlene ay, ibig sabihin, si Marlene ay, dahil Mia was 5 years older. So, si Marlene ay 30. Kung 35 si Mia, si Marlene ay 30. So, in 2023, si Mia ay 36 dahil 1 year after. Si Marlene ay 31. So, let's i-total natin kung current age nila, yung total ay 67 ba? So, 36 plus 31 is correct, 67. So, ibig sabihin, the correct answer is letter B, 35. So, ganyan po mag-trial and error. So, kung meron kayong idea na mas mabilis kung medyo na nasa-sense ninyo yung tamang sagot. So, pero sa trial and error talaga dapat mo ding intindihan ng bawat sentence ng problem. Po sa algebraic expression. So, i-delete po natin lahat yan. So, sa algebraic expression naman, mas mabilis dahil alam mo kaagad yung tamang sagot. So, yung unknown dito, di ba, Mia's age last year, hindi given yung age ni Marlene, tapos hindi rin given yung age ni Mia. So, gagamit tayo ng variable x for age of Marlene last year. Dahil unknown yung age ni Marlene last year. So, last year to 2022. Tapos, let's have here 2023. So, Mia was 5 years older than Marlene. So, Mia was 5 years older than Marlene. So, let's have Mia's age as x plus yung age ni Marlene na x, mag-add tayo ng 5 dahil mas matanda siya ng 5 years kaysa kay Marlene. So, this is their age in 2022. Si Marlene x, si Mia x plus 5. So, ngayon, this year, so in 2023, the sum of their ages is 67. So, i-add mo lang yung x plus 1. So, yung age ni Marlene magiging x plus 1 dahil from 2022, in 2023, di ba nadagdagan sila ng 1 year old? So, yung age ni Marlene magiging x plus 1. Tapos, yung age ni Mia ay magiging x plus 5 plus 1. So, nadagdagan din ng 1 si Mia dahil 2023 na. Equals 67 daw po yung dapat maging total. So, i-add lang po natin yan. X plus x. So, i-add mo yung magkakapareha. Hindi mo pwedeng i-add ang x plus 1 dahil x ay variable. So, sa x plus x magiging is 2x. Tapos, plus, i-add mo lahat ng numbers. 1 plus 5, 6 plus 1, 7. Equals 67. So, 2x equals 67. Ilipat mo tong 7 dito sa kabila. Tapos, yung plus magiging negative. Tapos, 2x equals 67 minus 7 is 60. Divide mo to dito by 2. I-divide mo rin to by 2 para ma-eliminate natin yung 2 kay 2x. So, x equals 30. So, wala na po tayong space. So, x equals, dito na po natin isulat. X equals 30. So, take note ano yung x. Yung x ay yung age ni Marlene in 2022. So, yung hinahanap, how old was Mia last year? So, si Mia last year ay x plus 5. So, ibig sabihin, dahil yung x ay 30, so 30 plus 5, yun yung age ni Mia last year, which is 35. So tulad nga ng nakuha natin kanina sa
trial and error. So I hope meron pa kayong natutunan sa ating bagong video tutorial for numerical reasoning, and good luck po sa inyo pagre-review. Don't forget to click the subscribe button and follow our Facebook page, Civil Service Reviewer by Janice De Hersey. Our YouTube channel is Janice De Hersey. Thank you for watching.